Merced TV Production. Your only island TV channel. Of course, our Mother Mary and the story of the Holy Rosary din sa amin. Na nabanggit ni Dr. Najum is part din also, ganun din po sa amin. So maraming salamat po. So, of course, our last speaker, Sir Fernand Hadraque. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wikang pagbati po na isang magandang hapon sa ating mga kapatid na Kristiyano na nandirito ngayon. So alhamdulillah, ang lahat ng papurit pasasalamat ay naukol lamang sa nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang kapayapaan ng habag at ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sumasa kanyang huling propeta, Propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din ang kanyang may bahay, 10 ng kanyang kasama at yaong silang sumusunod, tumatalima at isinusukong sarili sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam at mga minamahal naming mga kapatid sa Kristyanismo, isa sa mga saligan ng Islam ay yung hindi ka pwedeng basta-basta na lamang gagawa ng isang gawaing pananampalataya sa tagapaglikha kung ito'y ibabase mo lamang na naayon sa iyong sariling kagustuhan. Ang Islam ay mayroong reference, mapagkunan ng reference kung saan kami gumagawa ng mga bagay na pananampalataya sa nag-isang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay ang Quran, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang interpretasyon ng Quran, ang hadith o yung salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayong hapon nito, kukuha tayo ng isa sa mga hadith o salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So an Aisha radhiyallahu anha زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحدا عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة متفق عليه. So sinabi ng Propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi makakapasok sa paraiso ang isa sa sino man dahil sa kanyang gawaing pananampalataya sa Diyos. Wala anta ya Rasulullah, nagtaka ang mga silang kasama ng Propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit ikaw ya Rasulullah, sinabi ng kanyang kasamaan, wala ana, kahit man ako. Parahal, no, ang Propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinatawad na yung kanyang mga nagdaang kasalanan at pinatawag na rin yung kanyang mga magiging kasalanan sa hinaharap. Acknowledging the arrival of our City Mayor, Mayor Dada Hataman. Yun nga po sinabi ng Propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi makakapasok ang sino man sa inyo dahil sa kanyang gawaing pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtaka ang mga silang sahabat, wala anta ya Rasulullah, kahit ikaw ya Rasulullah. Anong sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wala ana, illa an yatagammadani Allahu minhu birahmatin. Kahit ako, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maliban na lamang kapag ako'y babalutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang awa na magiging dahilan ng pagpasok ko sa paraiso. Dahil dyan, isa sa mga gawain o katangian ng isang sahaba o kasama ng Propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay likas sa kanila ang fastabiqul khairat. Ay nag-uunahan sila. Nagko-kompetisyon sila gumawa ng kabutihan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, ang isa sa mga sahabat, sa kapwa niya sahabat, nagseselos kapag ang isa gumawa ng ganito, gusto ng isa na gumawa rin ng ganito. Gusto ng isa na higitan ang paggawa nito.
Ganon din ang mga kababaihan. Ganon din ang mga kababaihan. Tinignan ng mga kababaihan, parang lugi kami sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kapag ang lalaki siya'y magdarasal, saan siya nagdarasal? Sa masjid. Ang babae, saan siya nagdarasal? Sa bahay lamang. Kapag ang lalaki nagdarasal, bil jama'a. Ang babae naman nagdarasal, munfarid, nag-iisa. Kapag ang lalaki nagpupuasa o nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, kompleto yung kanilang pagpupuasa. Ang babae naman, kapag sila ay nag-ayuno, mayroong kulang kasi bakit? Mayroong silang bisita at babayaran nila pa ito sa mga ibang araw. At kapag ang lalaki haharap sa digmaan, ang mga kababaihan nasa bahay lang. Kaya nag-isip sila. Nag-isip sila kung ano yung gagawin natin. Tatanungin natin sa Rasul sallallahu alaihi wasallam kung ano yung gagawin natin para higitan natin ang pananampalataya ng mga kalalakihan. So inshallah subhanahu wa ta'ala, mamaya sasagutin natin kung ano yung gagawin ng babae na katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. So before that, talakayin muna natin kung ano yung kalagayan ng mga kababaihan bago dumating ang Islam. So bago dumating ang Islam, ang babae kapag nagdadalang tao, ang kanyang asawa ay nagdadala ng mixed emotion. Nagdadala ng kasiyahan at nagdadala ng kalungkutan. Bakit? Kapag ang anak niyang babae, kapag ang anak ng nasa sinapupunan ng kanyang asawa ay lalaki, proud siya. Kasi bakit? Sila yung magdedepensa sa kanilang tribo. Pero kapag babae yung anak, kapag babae yung nasa sinapupunan, nagdadala ng kamalasan. To the extent, inililibing ng buhay ang babae before dumating ang Islam. Subhanallah. Subhanallah. Kawawang babae sa panahon na wala pang Islam. Ano pa mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Kapag ang babae naman ay mayroon siyang bisita, pinapaalis siya sa sarili niyang tinahan. Subhanallah. Kapag ang babae mayroon siyang menstruation, paaalisin siya sa kanyang bahay. Next, ano pa? Ang babae naman ay wala siyang karapatan na tanungin kung sino'y magiging asawa niya. At wala siyang karapatan na tanungin kung ano'y magiging kasal nila. Ingrande ba ito? Kasal pang bahay lang? O kasal na may pang-entourage? Wala. So kapag ang kalalakihan naman, ay pwede siyang mag-asawa ng ilan sa asawang kanyang nanaisin. Subhanallah. Ayahay yung mga lalaki. Tindungan na ko ang bahibo. Matanak na ko maning kuto nila. So, ano naman? At hindi nababagay na mabigyan ng mana, gaya ng sinabi ni Ma'am, sa mga yumao niyang ama, sa yumao niyang pamilya, hindi rin nababagay yung babae before dumating yung Islam sa yumao niyang asawa, at ganun din, obligado yung babae mismo kapag yung namatay niyang asawa ay mayroon pang utang, siya yung magbabayad sa utang na yun. Subhanallah. Hindi ba unfair? Hindi ba unfair? So, despite all those things na unfair before dumating ang Islam, anong binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ganti? Or kapalit doon. So, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isa niyang hadith, an Abi Hurairah قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن الصاحبة قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال أبوك. Ibig sabihin, yung kapalit
na despite na unfair yung pagtingin before yung dumating Islam, nung dumating ang Islam, anong kapalit sa kanila? Lahat namang nabanggit nating mga bagay na nangyari sa mga kababayan, ipinagwalang bisa na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus yung magulang mismo, yung nanay mismo, tatlo yung dapat mahalin ng isang tao, ng isang anak sa kanyang magulang. 3 beses ang mahalin yung kanyang mismong nanay. At isa sa 1/4 na yon ay ibibigay niya sa kanyang mismong ama. Subhanallah. At isang kisa rin, isang story rin, ang isang lalaki nais niyang sumama na mag-jihad kasamang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, gusto ko pong sumama upang sumabak, upang depensahan ang Islam. Ngunit ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal laka min ummin? Ano, meron ka pa bang nanay? Anong sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Naam. Naam. So, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay pagsilbihan mo siya. So, ganun yung kataas, yung pagtingin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mismong nanay. Paano naman kapag anak, yung anak niya? Paano naman kapag anak na babae? So, sinabi rin sa isa sa mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Uqbata bin Amrin qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu thalatha banatin fasabara alayhinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban min nari yawmal qiyamah. Subhanallah. So sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang kapayapaan sumasa kanya, sino man tao mayroon siyang 3 anak na babae at siya ay matyaga sa kanila, siya ay sumustento ng pagkain sa kanila at inumin para sa kanila, siya ay sumustento ng kanilang mga damit, sila ay magiging kalasag mula sa impyerno ng araw ng pagkabuhay. So, ibig sabihin, kapag isang lalaki na mayroon siyang anak na 3 babae, huwag siyang mabahala kapag puro babae ang kanyang anak. Ito'y magiging kalasag niya o maging syafaa niya sa araw ng muling pagkabuhay. Subhanallah. Bilang isang auntie naman, ano yung kwan ng auntie? Ano yung role ng auntie sa Islam? Isang araw may tumungo rin sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ako po isang tao na nakagawa ng pinakamalaking kasalanan po sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ganoon din, katulad din sa nauna, hal laka min ummin? Ano, meron ka pa bang nanay? La, wala po ya Rasulullah. Wala na po ya Rasulullah. Hal laka min khalatin? Ano, meron ka pa bang maternal mothers o maternal auntie? Anong sinabi niya? Opo, ya Rasulullah. Fabirraha, ay magmarayo ko kaniya. Ibig sabihin, pagsilbihin mo siya kagaya ng pagsilbi mo sa iyong mismong nanay. Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano naman mga bagay na dapat iwasan ng babae upang hindi masira yung gawain niyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala? Unang-unang bagay ay dapat palagi niyang tinitignan o palagi niyang isipin yung paggamit niya ng kanyang dila. Mga marites dyan? Kasi ito isa sa mga bagay na kakasira ng ibadat ng isang tao. Hindi lamang sa kababaihan, ganon din sa mga kalalakihan. Ay kung mag-exempte, sakot na mababae sa Jerdy, sa Milusog, ganon din. So sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadaruna mal ghiba? Atadaruna mal ghiba? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala dhikrika akaka bima yakrah. Qila afara'aita in kana fihi akhi ma aqul
Qala in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu wa in lam takun faqad bahattahu. So sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal ghiba, alam niyo ba yung tinatawag na yung chismis? Panlilibak, correct. Alam niyo ba yung tinatawag na panlilibak? Sinabi ng silang sahabat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah wa Rasulullah alam. Tanging Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang propetang nakakaalam. Okay. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magsasabi ng istorya patungkol sa kanyang kapatid na hindi niya nilulukdan, tunay nga na ito ay panlilibak. At kung sino man ang nagsabi ng mga bagay na hindi na niya gawa, yun ay panirang puri. So ibig sabihin dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga kapatid sa Kristyanismo, ang chismis ay mayroong dalawang klase. Ang una ay yung pagsabi mo sa kapatid mo na nagawa niya, ngunit hindi niya nilulukdan. Yung pangalawa ay yung paggawa mo ng istorya na hindi naman niya nagawa. Subhanallah. So ano yung kapalit? Ano yung ukuba? Ano yung parusa? Sa mga taong ganon? Ganon din, tinanong ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis? Alam niyo ba kung sino yung taong lugi? Qalu al-muflis fina la dirhama wala mata'. Ang muflis sa amin ya Rasulullah, yung taong walang pera at walang kayamanan. Anong sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqala innal muflisa fil ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti shatama hadha wa qadaba hadha wa akala mala hadha wa safaka hadha wa daraba hadha fa yu'ti hadha min hasanatuhu wa hadha min hasanati wa in farihat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhida min qatayahum wa turihat alayhi thumma turiha fin nar. Subhanallah. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang taong lugi na darating sa araw ng kiyamat ay ang taong nagdala ng dasal. Ang taong nagdarasal ng 5 times a day. Ang taong nagdarasal ng 5 times a day, ang taong nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ang taong nagbibigay ng kawanggawa ng zakat, ngunit hindi niya namalayan na mayroon siyang daladalang mga gawain na kagimbal-gimbal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakapagchismis sa kapatid niyang Muslim. Kumuha siya ng pera na hindi sa kanya. Sinuntok niya si Kuwan. Tapos anong gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Yung kanyang kabutihan ay ibibigay sa taong ginawa niya ng anyaya. Yung taong yanyahan niya. Tapos kapag wala na siyang maibigay na kabutihan, yung kasamaan na inoppress niya ay ibibigay sa kanya at pagkatapos itatapon na siya sa narka jahannam. Wa na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. So isa yun sa mga pinagbabawal sa mga babae. Pangalawa ay yung babaeng lalabas na lamang sa bahay niya na walang hijab. Pangalawa sa mga babae, Muslim sa ako ini. Sa sumagawa, wayron kakitaan mo, ay hindi mo makikita yung tanda ng pagiging Muslim niya. Isa sa mga tanda ng babae na kapag sa isang Muslim ay dapat nakabelo siya o nakahijab siya. Ewa? Hindi lang sa kababaihan, yung kalalakyan ngayon, nagpapalda na. So mga aesthetic, nung sa Sambuanga, nakita ko, yung mga lalaki, nagpapalda na. Tapos may mga scarf pa sa ulo, tapos nagdadala pa ng bagbag. Tapos nagpa-fashion. So sabi nila sa fashion daw, ang Islam ay hindi kinuha sa fashion. Wallahi lazim. Sumpa man sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Islam ay hindi mag-a-adjust sa kagustuhan ng tribo ng tao, bagkus yung tao mag-a-adjust sa kagustuhan ng Islam. Subhanallah. Sunod ay yung mag-eye contact ka sa lalaking hindi mo kaano-ano. Yung ngayon, meron pang girlfriend, boyfriend. Mashallah.
Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mas nanaisin ko pang itusok ako ng bakal sa aking ulo kaysa humawak ng isang babae o isang tao na isang babae na hindi ko kano-ano. Subhanallah. To the extent, meron pa dyan nagli-live-in. Isa rin karumal-dumal yun sa Islam. Kapag may isang tao, meron siyang live-in partner, hindi katanggap-tanggapin sa Islam. At next naman ay, sabay sabing, ay, Ramadan ngayon ha, cool off muna tayo. Ramadan ngayon, magpupuasa ako, cool off muna tayo. Subhanallah. At isa pa sa mga nakakasira ng ibadah ng isang babae ay yung paggamit niya ng perfume. Sa dahilan, sa niyat, sa intensyon na ipapaamoy niya ito sa ibang kalalakihan. So yun yung nakakasira ng ibadah ng isang babae. So balik tayo doon. Ano yung gagawin ng isang babae? Sinabi ng hadith ng Propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ida sallatil mar'atu khumusaha wa samat shahraha wa hasanat farjaha wa ta'at ba'laha dakhalat min ayyi bawabal jannati sya'at." Subhanallah. Kapag ang babae, 4 na qualities lamang na binigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na magiging dahilan ng pagpasok niya sa paraiso, ida sallatil mar'atu khumusaha. Kapag ang babae ay nagdarasal ng 5 beses sa araw, liban na lamang kapag siya'y mayroong bisita. At wala nang pagbabayad doon. Kapag ang isang babae ay nagdarasal ng 5 beses sa araw, tapos nag-aayuno wasamat shahrahan, nag-aayuno siya sa buwan ng Ramadan. Then pagkatapos noon, wa ta'at ba'alaha, yung protektahan na yung kanyang pagkababae, yung pagiging modesty, lalabas sa kanyang tahanan, nandun yung tanda ng pagiging Muslim niya. At last, sa mga mayroong asawang lalaki, wa ta'at ba'alaha, yung pagsunod niya sa asawa niyang lalaki. Sinabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung maari lang na magtitira pa yung tao sa kapwa-tao, ay talagang ipapatira pa ko yung lalaki sa kapwa niyang, yung babae sa kanyang bana. So anong ibig sabihin nun? Yung respeto ng babae sa kanyang asawang lalaki. At sa Islam, kaya nang sinabi ni Ma'am, ang pera ng babae ay pera ng babae. At ang pera ng lalaki ay pwedeng maging pera ng lalaki na naayon sa kanyang pangangailangan. Pwede magkupit si babae sa pera ng lalaki? Pwede. Kapag yung lalaki ay buksingero, ibig sabihin hindi nagbibigay ng sustento sa babae, pwede siyang kumuha ng pera sa pera ng lalaki na naayon sa kanyang pangangailangan. Hindi naman sobra. Okay? Pero ganun din, di porket yung babae mayroong trabaho, si lalaki wala, ay i-under niya si lalaki, hindi rin pwede. Ganon din, nandoon pa rin yung respeto, yung babae di porket mayroon siyang trabaho, si lalaki wala, ganon pa rin yung respeto ng babae sa kanyang asawang lalaki. So kapag nagawa niyo itong 4 na qualities na ito, 4 lang, ay pwede na siyang pumili 5 pintuan ng paraiso kanyang nanaisin. Subhanallah. Sa lalaki, kapag ikay nagtrabaho, gumagawa ka ng kwan mo, tatawnin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, saan mo kinuha? Saan ang galing yung trabaho mo? At saan mo tinustos yung pera na galing sa trabaho mo? Pero sa babae, kapag ginawa niya itong 4 na ito, ay pwede siyang pumasok 5 pintuan ng paraiso na kanyang nanaisin. So, mura-murahan hanggang doon na lamang yung may bibigay ko na payo. Kung may mga nasabi akong di kaaya-aya, yun po ay kahinaan ng aming pananaliksik. At kung may nasabi po akong mapagpulutan natin ng aral, yun po ay ang tawfik ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wa kulli dham. Astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much po, Sir Fernand. So, across faith, traditions, women in sacred scriptures,
embody wisdom, strength, and compassion. Their stories remind us of our shared values, faith, resilience, and the pursuit of justice. So in this dialogue, they inspire us to seek understanding, build bridges, and honor the dignity of all. So may their legacy guide us toward unity, respect, and peace. So before we will start the reflection, so we will have a short recap po muna from the previous. Short recap lang po talaga. So, previous interfaith dialogues, last March 6 to 2025, the first session focused on the virtues and modesty. So the insightful speakers were Father Franklin Floyd Costan, Ma'am Barbet Tabenas Baklay, Ma'am Siti Rama Sahibil, Ma'am Fama Ismael. So they shared wisdom on how modesty and virtue play a significant role in shaping moral character across different faith traditions. Then, last March 12, the second session revolved around mercy and forgiveness. So the distinguished speakers were Father Ronel Antonio, Ma'am Edith Amantillo, Sir Abulgais Habibun, Sir Raul Tagarao. They reminded us the importance of mercy and fostering reconciliation and unity among individuals and communities. So, and today, we are in the session of Women of the Holy Scriptures. So, meron po tayong reflection wall. Mamaya po, bago po kayo uuwi, pwede nyo po ilagay ang reflections papers ninyo dun po sa ating solidarity wall. So, ayun po. So, for the two sessions, babasahin ko lang yung some views po na reflection po nila sa sessions. So, our sincere gratitude and appreciation to our City Mayor Dada, the City Government of Isabela, the GAD Office, the CSWDO, for this opportunity. We did not just learn new things, but gained a lot of insightfuls or realization. And it is very truly also especially in the time of Lenten season and Ramadan season. So, maraming salamat po and congratulations. PISA TV Production. Your only island TV channel.